Sinasabing kolorom o hindi rehistrado ang van na ginamit ng mga sospek sa panggagahasa sa kanilang pasahero kamakailan. Paano nga ba makakaiwas sa mga kolorom na UV Express? Umaaksyon si Lindo Flora. Puti ang pintura pero walang nakamarka na UV Express o kahit hotlines ng LTFRB sa katawan. Ganyan daw ang van na nasakyan ng dalawang babae na nabiktima ng pang-hold up at panggagahasa sa Quezon City noong Hunyo 10. Kanina, sa pag-iikot namin sa lugar, napansin namin ang ilang kaparehas na van na nakaabang sa paligid. Pero ang mga pasahero, dito dumidiretso sa loob ng terminal ng mga UV Express. Ayon sa mga driver sa terminal, dumami ang sumakay sa kanila. Medyo lumakas nga ho ng konti kasi natakot yung iba sumakay ng koloro. Sinisi naman ng samahan ng mga UV Express driver at operator ang LTFRB at LTO sa nangyari. Nagpabaya raw ang mga ito sa panguhuli sa mga kolorom na unit. Kung hindi ito tinotolerate ng ating mga enforcer. Kasi lahat ng koloro may lagay may patong lahat ito Aminado ang LTFRB, nahihirapan silang puksain ng kolorum dahil dumami pa ang mga pasahero sa nakalipas na 13 taon. Ang problema, hindi naman daw sila nakapag-aproba ng mga bagong prangkisa. May payo naman ng LTFRB sa mga pasahero para maiwasan ang mga kolorum na UV Express. Ang legal, may malaking asul na UV Express at ruta na nakamarka sa katawan. Dapat ding may nakatatak na pangalan ng operator, case number at iba pang detalye ng prangkisa sa may bandang likuran ng sasakyan. Meron ding dapat hotline number ng LTFRB. Mas makakasiguro rin kung sa permanenteng UV Express terminals sasakay at hindi sa highway. Bukod sa check na may prangkisa, may makukuha pa ang pasahero sakaling madisgrasya. Insurance coverage for death benefits ng lehitimo na may prangkisa ay umaabot na sa 200,000 ngayon. Umaaksyon. Lindo Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.